Mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas, narito ang pinakabagong balitang Red Cross. Ako si Lay Obtinalia para sa PRC News Flash. Nagpaabot ng kanilang donasyon ang Migrant Forum in Asia para tumulong sa relief at recovery operations ng Philippine Red Cross para sa Typhoon Karina. Ang Migrant Forum in Asia o MFA ay isang organisasyong nagsusulong ng mga karapatan ng migranteng manggagawa sa buong Asia. Nagbigay sila ng 76,225 pesos na ayon kay PRC Chairman at CEO Dick Gordon, magbibigay ito ng daan sa PRC para higit na matupad ang kanilang mandato na makatulong sa pagligtas ng buhay at pagtaguyod ng dignidad ng komunidad. Ang MFA ay bumisita sa PRC National Headquarters upang personal na iabot ang kanilang donasyon. Binigyan sila ng guided tour sa Operation Center kung saan ipinakita ang rescue at relief operations nitong bagyong Karina. Taos-puso namang nagpasalamat si Secretary General Gwendolyn Pang sa MFA at sinabing napakahalaga ng suporta at paniniwalang ibinibigay ng MFA sa Red Cross para tumulong sa mga kababayang nangangailangan. Ang Philippine Red Cross ay tumatanggap pa rin ng donasyon para sa mga naapektuhan ng Super Typhoon Karina at bukas din sa mga donasyon para naman sa mga naapektuhan ng Tropical Storm Enteng. Patuloy na nakaalerto ang Philippine Red Cross sa tumataas na kaso ng dengue at leptospirosis dahil sa epekto ng bagyong Enteng sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Sabi ng PRC, pagkakaroon ng sapat na supply ng doxycycline at dugo ang mga isa sa hakbang para tugunan ang kaso ng mga nasabing sakit. Bukod sa mga nasabing hakbang, pinaigting ng PRC ang information campaign tungkol sa health and hygiene upang maprotektahan ang komunidad mula sa mga waterborne diseases. Pinapaalalahanan ng PRC ang lahat na magsagawa ng karagdagang pag-iingat dahil ngayon ang high-risk period kung saan madaling kumalat ang mga nakahahawang sakit. Dahil sa matagal na pagpupa ng baha, dito tumataas ang kaso ng dengue kaya't hinihikayat ang mga residente na linisin ang kanilang paligid para mapuksa ang pinagpupugaran ng mga lamok. Ilan sa mga sintomas ng dengue ang mataas na lagnat, mga pantal sa balat, matinding pananakit ng ulo, pananakit ng kalamnan at kasukasuan at pagsusuka. Ang leptospirosis naman ay maaaring pumasok sa katawan sa pamamagitan ng open wound, mga bukas na daluyan sa katawan tulad ng mata, bibig at ilong. Maaaring mahawa sa pamamagitan ng direktang pagpasok ng bakterya sa katawan mula sa ihi ng daga o anumang hayop na nagdadala ng bakteryang ito. Ang mga sintomas ay mataas na lagnat, panginginig, sakit ng ulo, paninilaw ng balat, pagtatae, pagkapagod at iba pa. Iwasan ang paglusong sa mga baha para makaiwas sa leptospirosis o magsuot ng bota kung kinakailangang lumakad sa baha. Ang wastong atensyong medikal ay kailangan upang maiwasan ang mga komplikasyon at posibleng pagkamatay mula sa dengue at leptospirosis. Pumunta agad sa health center kapag nakaramdam ng mga sintomas. Naglabas ng advisory ang DOST PHIVOLCS tungkol sa mga volcanic earthquakes na naitala sa Canlaon nitong September 9. Nakapag-record ng 37 volcanic earthquakes sa isang araw sa Canlaon at kapansin-pansin ang seismic activity na ito 3 buwan matapos ang huli nitong pagsabog ayon sa PHIVOLCS. Ang kasalukuyang mga seismic activity nito ay maaaring humantong sa eruptive unrest at pagtaas sa alert level. Pinapaalalahanan pa rin ang publikong malapit sa Canlaon na ito ay nananatiling nakataas sa Alert Level 2 at maaaring maganap ang biglaang pagputok ng steam o phreatic explosions. Ang pagpasok sa 4-kilometer danger zone at pagpalipad ng anumang aircraft malapit sa tuktok ng bulkan ay mahigpit na ipinagbabawal. Mahigpit na sinusubaybayan ng DOST PHIVOLCS ang Canlaon sa anumang mga development at agad nilang ipinapaalam ang mga aktibidad ng bulkan. Sa mga masusugid naming manonood ng PRC News Flash at kung nadaanan nyo na ang aming news program, mag-subscribe, i-follow, i-like at i-share na ang Philippine Red Cross Facebook page, Instagram, X, TikTok at mapapanood na rin kami sa YouTube channel ng Philippine Red Cross araw-araw.
Don't miss an episode. Maging konektado sa PRC News Flash para sa mga napapanahong balitang Red Cross. Kung mayroon kang malasakit, kusang loob at kapwa-tao at gusto mong mag-volunteer sa Red Cross, pumunta lamang sa pinakamalapit na chapter sa inyong lugar at tumawag naman sa hotline 143 para sa mga emergencies. At yan ang pinakabagong balita mula sa PRC. Ako si Lay Obtinalia para sa PRC News Flash.